si Odio, yung family kung siya, no? Ano speaker? Kaya nung pag-welcome namin. Oh, di-double ko na. Double ka na? Tingnan ba tayo? Pinapa-double to. Pinapa-double daw. Basta yung mga speech lang. So, couple ako. Tingnan ba? Mga speech lang. Kagalakan na dahil sa pamamagitan po nito ay lumalaki ang aming pamilya. Hindi na sana siya lumipat. Oh. Pabalikin mo siya, ipatuhog mo yung dalawa. Pabalikin mo siya doon sa kabila, ipatuhog mo yung kuko. Inano po namin itong panahon na ito para i-welcome po sa inyo. Sinabi mo ito, ate ko. Kung siya na pa. Oo, tatay. Tatlo. Medyo wide. At kami po ay nagagalak nung first time namin na nakausap sa mami at daddy yung siya. Naging maayos po at happy and friendly yung atmosphere. Sa akin naman, direct. Ngayon po, nung unang pagkakataon na ako'y tinawag dito, nung kasal ni Marite, ad-lib po yung aking speech, kaya napating mo 2 oras. Ang pangalawang pagkakataon, tinausap ako ni Cathy, "Pwede ba eksiyan nyo naman, Daddy? Huwag ka na mag-ano tungkol sa centering prayer. Leksyon divina na lang, okay? Ano ako ng 1 oras?" Ngayon kinakausap ako ni Joseph, "Daddy, pwede ba 30 minutes na lang?" Pero mangyari ko yan, Gapang siya, gapang. pinabuti ko, naisulat ko na lang para basahin ko na lang. Kaya mo patay ka. Kung sa ganung pamamaraan, Sige. talagang eksakto sa oras. Times 2, sige. Hindi po ba? Kaya yan. Ganun po pa. At Ayun na, gawa yun. hindi kwento ko sa'yo. Hindi. Ang tanging Kasi yan, pwede ko rin yan. Message na may ano po rito. Kaliwa sa ito ng huling pagkakataon ng kapito ito. Ibabalik ko kung ano nyo, yung atensyon, itong bagong kasal, itong aking 2 anak. At sa lahat na po Kasi maliit naman siya. married couples. Yung pong sinabi ni Bishop Akari, kung ano po ang kahulugan ng marriage. Hindi ko na po aanuhin yun. Kailangan parang ulitin. Ang tanging inano ko na lang po, balik-balikan yung sinabi niya na Jenny is God's best gift to Joseph, and Joseph is God's best gift to Jenny. Kung gano'n, kailangan papahalaga ng isa't isa. Ganon din po yung tawag ng Diyos sa atin lahat ng married couples. Ngayon, ang unang tinatanong ko pag normally, pag kinakasal ang
saan po sila titira. Hindi po ba? Yung newlyweds. Kami po, sa aming pamilya, na ano na namin, napagkasunduan at sinabi ko sa kanila na ang family natin sumusunod sa divine wisdom. At ano po ito po yung sinasaad na divine wisdom sa St. Mark chapter 10 verses 6 to 12. When a man marries, he leaves his father and mother and unites with his wife, and the two will become one. So they are no longer two but one. This wisdom is best explained in nature. Just as new wine is not stored in old wineskin, no bird builds its nest inside an old nest. To do so, it has to remove an old twig or leaf and replace it with new, until eventually one no longer sees the old nest but the new. This process brings about pain on the parent birds to see their nest being dismantled little by little. Would be excruciatingly hurting and stressful, hence not acceptable. Kaya po, ang nangyari, yung panganay po namin ngayon ay nakatira sa Taguig. Yung pangalawa namin ay napili po niyang tumira sa Pasay. Walking distance po siya sa eskwelahan, sa hospital, sa simbahan, sa palengke, pati sa modes of transportation. Maganda yung location. Ito si Joseph, nakakuha o nagdesisyon na kumuha sa Pasig. Dahil para mapalapit po siya sa kanyang trabaho sa Ortigas. Pero ang sa amin po ni Cory, ang ano namin, ito ay siguro temporary lamang. Dahil in 2 years time, baka lumipat po sila sa isang mas magara at mas maayos na environment sa Manila. Alam po ni Joseph kung ano yung tinutukoy ko. Ngayon, ano pong effect nitong tatlong marriages na ito? Anong parang nakita kong yung naging maliwanag sa akin? These 3 marriages in our family have opened our eyes to the truth and reality that we create, fashion, and shape our own process through our own individual decisions and choices over the years. The weight of our process depends on how well we respond to the invitation of Jesus in Matthew, which says, "Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light." The accomplishments and achievements in life are contingent on how well we embrace, hold fast, and abide by the teaching of Jesus. Ito pong parte nito. Ito, relevant doon sa sinabi ni Bishop Pakani kanina na marriage ay hindi lamang Joseph, Jenny, pero kasama po rito Jesus. At ang pinakamahalaga po yung pangatlo,
Jesus. At ang dahilan, parang tumugma lamang ito. Dahil sabi po sa John, chapter 15, verse 1 to 11, sabi po ni Jesus, I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch that does not bear fruit, and He prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will bear much fruit, for you can do nothing without me. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Siguro po, maliwanag kung ano ibig sabihin ito. Kung gusto po ni Joseph at saka ni Jenny na maging happy, kailangan ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ni Bishop Akani kanina. Huwag silang hihiwalay dahil they're just the branches. Kaya we strongly urge and admonish Joseph and Jenny to constantly keep reflecting in their hearts and minds these words of the gospel, because there lies the key to their success and happiness as a couple. At maraming beses na rin na siguro na narinig, make God the center of your life. Siguro po, maski kayo, narinig nyo na rin yan, paulit-ulit, make God the center of your life. What does that mean? Sa akin po, medyo simple na ito. Alam